baho niya rin, no? Uh, I'd like to welcome Ma'am Abby Matias, no? Ma'am Abby, can you give us some information, no? Ano ba yung mga ginagawa mo ngayon pagdating sa Planet IX, sa C1 tokens na binubuo nyo ngayon na ang tawag dito na Corpo. Kamusta na ang iyong business pagdating sa C1? Thank you. Ma'am Abby, kung di ka busy. Nung oras na ba sa Hello. Canada? Ayun, sige. Take it away, Ma'am Hi, Abby. good evening po sa lahat. Ayun. Good evening po sa ating lahat na nandito. Alam ko po na it's quite late po sa Pinas at sa inyo, sir. And yeah, I will not be too long. At saka hindi po ako ready na tawagin. But yeah, I can try to share. Ang inspiration lang po na sa akin to go on dito sa ating business ay hindi naman po sila bumitaw. Nandiyan naman yung ating platform, hindi naman nag-close, 'di ba? Like typically yung mga nang i-scam ng mga platforms, they disappear all of a sudden. And after those high perks po ng pagbibigay ng mga hope sa mga members, and so far ang crowd one naman ay okay pa, nandiyan pa naman, existing. Tsaka hindi naman nag-disappear yung mga leaders na hindi po natin masasabing sila ay robots na, na hindi po natin nakita as like in person. So yan po ang isang inspiration na nagbibigay sa akin to move on. And yes, marami pong dumadaan na mga failures along the way, mountains na na-experience po natin. But you know, like tulad po ng nakita natin, we have been uh, provided by the yung magandang roadmap ng ating business, which is okay pag tinitignan mo po yun, ba't tayo susuko? And when it comes to this upcoming na cryptocurrency ng crowd one, I'm hoping against hope na talagang it will bring us tremendous success kahit papano, regardless of whatever happened in the past, na marami tayong mga talagang grabe ang pinagdaanan nating mga challenges sa pag-aantay ng mga payouts, which I'm hopeful sa narinig ko kay Coach Eddie na meron palang pag-asa na ma-withdraw po yung ating mga natingga po dyan ng mga withdrawals, which ako rin po, sa lahat po ng mga accounts na nandyan sa akin, sa poder ko, I'm experiencing those challenges of waiting for those mga payouts na hindi naman na withdraw in Bitcoin. So we just have to learn the mechanics on how to participate fairly on the entire ecosystem ng project na ito. Katulad po ng pag sinabing um, okay, ang paraan, ang mechanics para maka-withdraw ay you have to have an active um, activity points. Yung activity points po natin, yan po ang paraan tulad ng na-mention ni Coach Eddie, sila Coach Tess, na nakapag-withdraw on the spot or ora-orada po dyan after they've been activated with the ano po yon, yung Travelia, then why should we not use it? And sad to say na hanggang bukas na lang pala, ay hanggang September 4 po ba, Coach Anton? So hanggang September 4 po yung Travelia. But Hindi, hanggang bukas. this Bukas promo of the Power Up, it's a prerequisite po kasi kung magpa-power up ka but you haven't been activated like with the activity points, hindi ka rin pala eligible to receive that ano tawag doon, to receive immediately your payouts. So yan ay isang mechanic na naman na kailangan po nating maintindihan. Hindi lang po yung mag-aangal tayo, magko-complain na hindi naman nag-withdraw. We have to understand fully yung kung ano ba ang paraan para maka-avail tayo ng mga withdrawals. No, na wala pong hassle. So yun po. And when it comes to this cryptocurrency, we have to understand na anything, even though they were saying, I posted this one po sa aming group chat also, na let's say a certain project
would say, oh, ito projected to be skyrocketing or tataas ang value in few years, then I mean in the future, pero hindi sila uh, hindi pa nila masyadong alam kung I mean we cannot be precise of when it is really gonna be projected to be skyrocketing or tataas ang presyo. So we have to be ready as investors. We have to be ready to absorb those things, to anticipate those things po na hindi po tayo sasali today and then tomorrow ay anihan na po agad, no? So yun po yung paalala ko lang po sa mga sumasali sa mga corpus kasi mahirap din po sa amin, sa lugar po namin ng mga naghahawak po ng mga corpus na ito, we don't hold the markets. Okay? Wala po sa kamay namin, hindi po na nakasalalay sa paghawak namin ng korpo ang presyo ng ating C1 token. Okay? So, yes, we all believe, we are all at the same page na tataas po yan. Naniwala po tayo sa company, we've invested on our hopes, our money, pero kailangan po nating maintindihan na hindi po ang tagahawak ng korpo ang accountable sa pagtaas ng presyo. Okay? So maintindihan po natin lahat 'yon para po hindi, I do believe na pagka ang isang negosyo ay may tampuhan, I mean normal naman po, but then pagka may negativities, pessimism sa isang grupo, matumal po ang negosyo. And I've been doing businesses for a while here in Canada. Naniniwala po ako na pagka ganon, may malas, no? May malas po sorry for the word, but may malas, may pabigat sa isang grupo. I would rather give up pag ganon, no? Ayoko po I mean, I'm open to challenges as well. Pero kailangan pong open book po tayo lahat. May transparency sa feelings po natin. At iwasan din po natin yung magpapasamaan ng loob dyan sa mga group chats natin, mga corpus natin. Dahil nga, mabigat. Matumal ang pasok po ng natin pag may ganyanan, may hidwaan. Ano po? So, I believe with the project, regardless kailan po yan ma-materialize, kailan po magbe-benefit ang mga tao. Well, we all have invested our hopes in this at hanggat nandyan yung company, hindi po nawala. Well, our job is to pursue the knowledge day by day. Ang advantage po diyan is magkakasama po tayo, no? Wala pong nangiiwan. I mean, sa atin po na natira dito, nandyan po tayo nagtutulungan, which I really admire sa ating group. It's very outstanding ang ating Team Europe na kahit paano pagka nafe-feel po nila na ang isang member ay kumakapit pa, di nila po ito disregard or they don't negate. Hindi po iniiwan or iniinsulto or something like that. And that makes us different from other groups. Ano po? And I'm so proud na kasama rin po ako sa group na ito where suportahan lang po ang nangyayari. May camaraderie sa mga members na regardless, wala pong boundaries, mataas ba ng ranko or mababa, wala pong judgments, no, na nangyayari. And sa cryptocurrency na C1 token, well, I kept saying na yes, it's almost impossible po na magpo-prosper agad ang isang token, but as long as the community is still intact, wala pong well, may mga umiwan pero umiwas, but as long na ang volume po ng communities nandiyan pa rin, mas matimbang pa rin po yung bilang ng nandiyan, then I believe na yung financial stability po ng ating company, cryptocurrency na yan, ay meron pa rin pong matitirang mga pundasyon, mga matitirang kasama sa pundasyon na siyang magho-hold sa ating pagtaas ng ating token na yan in the future. So yeah, ilalagay po natin sarili natin dito and be ready, anticipate for the
ups and downs. Ganyan naman po talaga ang market. May ups and downs. Same thing with our corpos. Yung mga sumama po sa corpos. And nagpapasalamat, may I just take this opportunity, magpasalamat po ako doon sa mga natitirang nagtitiwala sa paghahawak ng ating mga korpo. Hindi po madali. Just like sabi ni Sir Edin, dami pong korpong hawak ko. Yes, marami po. And I'm trying so hard to maintain them. Katulad po ng mga korpo ng Planet IX. See, some and just to make sure doon po sa mga members, mga napabilang sa korpo na hawak ko, just to make sure na you understand po yung mga strategies namin mga gamers, mga players ay hindi po pare-pareho. So if it happens that you have heard sa mga ibang groups o nag-disburse sila ng mga IXT, 30 IXT, well, I have my own strategies and I'm very transparent. When I say, let's say, doon sa landmark territories na stake po yan. But then, doon sa within 3 months, let's say 6.62 ang kinita in a month, and then 18, times mo ng 3 months, that is 18 IXT. I can possibly divide that 18 IXT among 14 members ng korpo na yan. So instead, ni-revolve ko po iyan sa another staking. Right? So para kumikita po, hindi po yung pag narinig po natin, nag-disburse daw po sila, nag-distribute ng mga IXT doon sa isang corpo, then please don't compare with the other strategies of other gamers. May mga holders po ng corpus, we have our own. Ano po, if you need clarifications, you may message me privately and then we can talk about it. Okay, ganun po yon. Para maintindihan natin, ano nga ba ang isa na natin po nangyayari. But I'm trying so hard to make sure na may participation ng mga corpus natin doon sa mga activities katulad po ng mga airdrops, alright? So by December, meron din pong kahit paano makukuha. Yun po yung yung purpose ko of not distributing that 18 IXT within 3 months. No po? So ayun, marami pa po akong dapat i-share pero since medyo limited pang ating time, well, I just want to let you know na ang ako speculation ko po dyan sa ating C1 token so far is very positive. Yan lang po, Coach Anton, back to you po. Salamat po. God bless. Thank you, Ma'am Abby. May question lang ako, Ma'am Abby, no? Dahil involved ka dito sa mga cryptocurrencies, no? Naiintindihan mo ito. Anong ibig sabihin ng binanggit ng founder? This will be the biggest exchange platform from your own understanding. Pag binabanggit ito ng founder, this will be the biggest exchange platform of the cryptocurrency. What do you mean by that in your own understanding? Okay. So when it comes to exchange platforms po kasi, I don't know what they meant with this will be the biggest exchange means. Literally, meron po tayo, parang if we have Philippine pesos, for example, bago ka alis ng Pilipinas, for example, you have this 20,000 pesos, pupunta ka sa US, you have to exchange that 20,000 into US dollars para makapag-participate ka doon sa mga bentahan, whatever trade is going on in US, something like that. You cannot use your Philippine pesos in US literally. So you have to convert that. So let's go to exchange platforms. Dito sa lahat ng klase ng cryptocurrencies, we have what we call exchange platforms. When the founder was saying, this will be the biggest exchange platform, I expect na he is intending to create their own exchange platform someday. We don't know yet. But first, they have to go through the first step, the basic ones, which is to list the token or the cryptocurrency they have into the market. Well, to establish po to find or to open up an exchange platform, hindi po ganun kadali. We're talking about Binance, those exchanges, mga exchangers po, exchange platforms. If they will do
their exchange platform someday, then that would be good because it will be beneficial for all of us, especially if we are the pioneers. Pag sinabing, okay, we have a dividend, we have shares on every transaction that's going to happen within that exchange platform, that would be good. But still, we are looking at something na intangible. Hindi pa natin masabi na, oh, ano bang mangyayari dyan? Kailan ba? Anong pangalan ng exchange? We have to think of those. We have to anticipate. Kaya ko po sinasabi lagi, in joining this kind of projects, we have to prepare ourselves to be, wag po we are all vulnerable. Hindi ko po sinasabing pangit yung mga ganon, but as long na hindi pa po nagmamaterial, so wala pa po tayong nakikitang na listed nga sa market. Yun yung hindi po ako philosopher or against, di po ba? But I mean, realistically, di pa naman nailista. Hindi pa nga po nailista ang ating C1 token sa ating market, which is I really admire yung ano ba yung tawag doon? Yung hopefulness ng mga tao na sumasali, no? Kasi pag ako po ay isang ganito, matagal na po akong sa trading industry. Pag sinabi ko po, pairalin ko yung pagkapilosopo ko, sasabihin ko, oh, hindi, ba't ako mag-ano dyan? Wala pa nga akong kikitain. Di po ba? Di pa nga sure. Di ba yung parang, tawag doon? Yung skepticism. Pag pinairal ko po yun, pwede ko pong sabihin. Pero hindi ko po sinasabi yun. And yun po ang hinahangaan ko sa ating mga talagang katulad kong believers dito sa ating mga projects na ito kasi we have proven, tignan nyo po yung isang sangay lang ng ating industriya na si C1, yung Planet IX na nakisosyo, tignan nyo naman po, di ba, nag number 1. And that proves na, okay, tama po yung sinasabi natin na, okay, kung nagganyan nga, tumaas ang rank niya sa Polygon, di ba, sa Matic. How much more of this C1 token, which has 26 million members na sign up, regardless, may mga nawala or whatever. But the transition will bring it back to them kasi makikita nila na one time, at some point in time, napasama ako sa group na yan, C1, and later on they will see that ano na nangyari, may balita, and it will be adaptable for them. Mas madali na lang nilang maintindihan na napasama ko dyan noon, and to get back, yes, they will have a way, but sad to say, maybe it's gonna be a little bit too late, but at least they will be, nandyan lang, aligid yung mga iyan. Eventually, they will hop on board again kasi makikita nila how prominent, how kaganda yung iniwan nila. Right? So, what I'm trying to say is, yes, napasama sila sa pundasyon, which will contribute also. Pag nagbalik yung mga ayan, it will contribute to the entire ecosystem ng ating plan, C1 na iyan. Okay? Kasi sa ngayon, hindi pa sila makaride on sa mga activities natin tulad ng Planet IX kasi nga hindi sila trader-minded. Kaya lang, later on, makikita nila, ay sana balik ako doon, which eventually they will say, babalik nga ako, sasama rin ako dyan. So when it comes to this, sinasabi ng founder po natin na yes, it will be the biggest exchange. Well, I would say fairly, no? Hindi pa ako nangunguna, but for now, it's all based on speculations. Even though how beautiful they describe it, how big it would be in words, well, I would just be honest with you guys na okay, base ko yung aking paniniwala when I see something. Diba? To see is to believe nga po naniniwala po tayo dyan. But the best part is, wag po tayong pahuhuli. If they would say, somebody's saying, okay, at least you would have own a piece of that, di ba? Kaysa naman, narinig mo ngayon. Tapos, sasabihin mo, i-ignore ko, nagnega ka, wala ka namang ginawa, so paano kung later on pala, di ba? We will always put ourselves into assurance na kasi hindi na po natin gustong mangyari ulit yung
na-miss natin yung ride, di ba? The train will be gone, wala na pong susunod. Yun yung sinasabi natin. But again, we have to consider resources. Huwag po tayong lumaban na talunan po tayo sa bandang huli. Ibig kong sabihin, we don't put all our what we have, our eggs into one basket. Kailangan po nating medyo alalay na lang. Wag nating kasi nangyari po in the past, nakikita ko po na because of the euphoric attitude, yung bang super excited, narinig po natin, katulad na naman po ngayon, naririnig po natin yung mga ganito, right? Kung gusto mong mag-participate, you just put whatever you are able to spend. Huwag po yung uutang tayo, yung ganun. Ayoko na pong mangyari yung mga ganun. And it's just a sort of friendly advice doon po sa mga nagbabalak na sumali, ganyan. You know your controls. Okay? You know po yung mga controls mo natin para hindi po gaanong masakit later on na tulad niyan, way ito 2021 may mga sumali po sa mga finorm ko na mga binuo ko pong mga corpos. And yung mga super PACs, okay? I just have to specially mention that super PAC, na ang super PAC, if you happen to join that group, ang mga super PACs nasama po sa mga PIXES. Di ba? Yung mapera natin na ibili po ng mga super PACs na yan. And when, like at this point, some people are coming back to me and say, hey, pwede bang kuhanin ko na yung 20K ko? Pabayaan mo na yung kinita. How? I'm not the bank, okay? Hindi po ako yung nagbigay ng interest niyan. So far, alam po natin, tayong nakakaintindi, we are still on the process of working out on the super PACs kasi nga nagbubuo po tayo ng mga territories, mga facilities, whatever activities inside of that super PAC. At pagka ang isang nagmiyembro ng super PAC, they are coming back and say, hey, kukunin ko ng 20,000 ko, akin na. Sus, Ginoo, paano ko naman po yun pupull outin sa mga PIXES na yan? Nag-ongoing pa nga po yung pag-i-spend ng mga gas fees na yan to build all those territories, mga facilities. Paano naman po ako bubuo ng 20K to pay you guys back? Di po ba? So I mean, generally, in fairness sa mga naghahawak po ng mga corpus, it's not that easy for us to do that. So as long as the project is still going on, hindi po namin mapupull out ang 20K, ay talagang ma-jeopardize po yung activities doon. Pagka pinull out, ibenta ko po lahat yung PIXES or IXT, wala naman pong immediate buyer ng PIXES. Di po ba? Or kung may na-stick one po dyan, pull outin ko yung kinita, let's say 20 IXT, magkano naman po ang presyo? So let's be realistic, understand those po, and wag po nating isisi sa tagahawak na wala namang kinita in 2 years. Right? Ang pakahirap pong explain yon. It's a big concept. So yun lang po ang may share ko Sir Anton. But when it comes to this big vision of the founder po, well, I'm hoping na sana mag-materialize lahat yon. Maybe in 2 years, 3 years, 5 years. Well, for us, that time frame is too long. Ang hirap mag-antay, ang tagal, parang ganon. But that's how it is, right? We have to be open. Let's open our eyes na yan talaga. Let's be realistic na ganyan. Speculatively, ang mga nangyayari sa mga projects na ito. Kung hindi porket sinabi na it will be a big ganito. Naalala niyo po yung isang kwan dati na meron na naman pong na-mention na exchange platform back then. Doon sa ating Planet IX, I believe. But see, it didn't happen. But instead, they are still hanging out with Polygon, the exchange, right? Yung exchange or with MetaMask, I should say. So yan, hindi po ganun kadaling mangyari. But I'm hoping with the big big community na sumusuport po ng C1 platform, why not? Right? But they have to go through all those processes. And for us on our end bilang mga investors, we have to be patient. Mag-order na po kayo kay Lord ng patience kung wala pa po kayo. So yun lang po ang may share ko, no, Sir Anton. And let's all look forward into the big things that they're promising. Well, I would say they were still promising. I quote that because it's something that we haven't seen yet. But being believers, being hopeful na nandyan, mangyayari, then why not? Right? So we're all in this. We're all at the same page. Kaya nga, Ma'am Abby, meron kang pangatlong korpo ngayon eh. Kita mo naman. Because you always believe and you always hope.
ang tama rin yung sinabi ni Ma'am Abby, no, Sir Eddie Onya. We only spend yung kaya lang natin, yung tinatawag nating laughing money. And yung kaya lang nating ring matalo, hindi yung crying money na pang tuition ng anak mo, doon mo na ilalagay lahat, no? Hindi naman, no? Yung kaya lang natin na mahintay at mailagay. Remember, this is also a part of your investment. So, kailangan talaga natin maghintay. Hindi to miracle na kinabukasan tumubo na to. Kailangan, didiligan mo, no? Parang buto hanggang sa ito mamunga, then you will earn coming from that. At sinabi mo nga, Ma'am Abby, no? Based from the experience of Planet IX, that means meron track record. So, ibig sabihin, kung may track record na ganyan, na tumaas ang value ng IXT the time that the Planet IX was launched, bakit hindi kayang gawin ng C1 with sa pamamagitan ng C1 token? Kaya salamat, Ma'am Abby, for your insights, no? At nabigyan natin din ng justice, no, yung mga taong nega na sinasabi mo, na maaari din talaga silang bumalik kasi ang gusto na talaga lang nilang makita kung mag-materialize ito, parang baka huli na sila o hindi pa. At yung mga taong naniwala na katulad natin na nagpatuloy at binibili pa rin natin yung mga bagay na pinaniniwalaan nating tataas ang value, we will actually prosper and tayo rin yung mananalo in the long run. So maraming salamat, Ma'am Abby, for that, no? Thank you. Sir Anton, Ma'am Abby, dalagdag ko lang kasi mostly naman na nag-isip sa akin, matatawag ko yan ng mga risk taker. So ang motto ko po sa aking sarili, sabi ko dito, it's better a pioneer than to regret later. Tama. Ayun. Tama ba yung sa Anton? Mami. Oh. Nadanas na kasi natin sa Planet IX na maraming nagsisi na hindi sumabay sa atin. So, wag na sanang maulit dito sa ating C1 token. Ayun. Siguro yun lang, Sir Eddie, wala na sigurong question. May question pa ba kayo, guys? Okay na siguro, sir. Pa-closing prayer na lang, sir, para masilyon yung ating para makatulog na rin kasi. Siguro, yes. Siguro tatawag tayo ng isang magpo-closing prayer sa atin, no? Tawagin natin siguro si Ma'am Ellen Armubit, kung nandiyan siya. Ma'am Ellen, are you around? Ma'am Ellen, hindi ka ba busy?